Eh, patang nga ako. Oh no! Sabi ko muna, sige. Mga idol, samahan niyo uli ako sa isa na namang episode ng Taraging. Sa unang episode ng ating motovlog, sasamahan ako nila Chris Alamares at Romel Pedido na may kasamang bebe. Ay nako, sana all. Sa episode na ito, magbabahagi lang ako ng mga ilang bagay para sa aking sariling opinion to na nais kong sabihin para sa mga tulad kong first timer at nangangarap na magsimula ng motovlog. Pag-usapan natin ang mga importanteng bagay na dapat nating malaman sa motovlogging. Kung handa ka ng sumama sa biyahe, tara, game! Unang hakbang sa motovlogging ay dapat syempre, lisensyado na kayo mga idol sa pagmamaneho ng motor. Ang tanong, lisensyado ka na ba? Siyempre kung hindi pa, siguraduhing maayos ang inyong driving skills at makakuha ng lisensya bago simulan ang inyong motovlogging journey. Mga idol, kung magsisimula ka ng motovlogging journey mo, sasabihin ko na sa iyo, medyo magastos talaga siya. Dapat may sarili kang motor. Paano ka naman makakapag-motovlog kung wala kang sariling motor, di ba? What? Sa totoo lang, ang mga pangarap kong motor ay yung Tenere 700, versus 1,000 or maybe Africa Twin. Wow naman! Wow! Wow! Hindi ko ine-expect at sobrang grateful ako dahil ang gagamitin natin sa ating first motovlog ay ang BMW GSF 850 Expressway Legal mga idol. Hindi magiging posible ito kung hindi dahil sa aking tatay-tatayan na si Congressman Eddie Bong Plaza ng Agusan del Sur at ang kanyang loving wife na si Tita Maribel Mijares. Siguraduhin nyo lang na akma sa gusto nyo motovlogging ang motor na gagamitin nyo. Lalo na para alam nyo ang style at content na gagawin nyo sa inyong motovlogs. Siyempre kinakailangan din maglaan ng budget pang gas, allowances para sa toll at kung sakaling mag-stop over kayo para kumain. Napaka-importante sa motovlogging ng mga pang-record tulad ng action camera, GoPro or Insta360 na tulad ng mga gamit natin ngayon. At syempre, pinahiram lang din sa atin ng ating kaibigan, Kuya Jono, shoutout sa iyo and sa buong Plaza family. Thank you so much po sa inyo mga idol. Nice. Dahil mahalaga ang kaligtasan natin kapag nagmomotor, dapat kumpleto sa safety gears tulad ng helmet with ICC stickers para siguradong safe tayo at matibay ang helmet natin. Mahalaga din ang gloves para hindi ganun kasakit sa kamay kapag pumipiga tayo ng silinyador, lalo na at long rides tayo. Sisiguraduhin din na kapag nanghiram tayo ng gloves ay na-orient tayo at alam natin kung paano natin siya isusuot mga idol. Parang may naamoy ako hindi maganda. Kaya huwag na huwag niyong gagayahin itong ginagawa ko dahil ako na magsasabi sa inyo, masasaktan lang kayo kung ipipilit nyo yung mga bagay na hindi talaga kaya. Let go na. Char! Actually, humingi pa ako ng tulong dito kay Idol para lang maipasok yung glove sa kamay ko. Pero yun nga hindi talaga pwede NANI?! Dito patak ako dito. Hindi ba tinatanggol? No, 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 no! Hindi ko alam kung paano luwagad Ito yata may tali ko eh. Diba? Ano may tali yan? Ano? Sabi ko muna, sige. Why are you running? Why are you running? One eternity later. No! God, please, no! A few moments later.
nating kakalimutan na pinaka-importanteng part ng pagmumotor ay yung riding jacket para protektahan yung siko, yung katawan, and syempre para hindi ka masyadong mainitan kapag sobrang terik yung araw, di ba? Itong content ko sa motovlogging, inilista ko isa-isa ang details na pwede kong ilagay sa video. Ano ba yung mga lugar na nais kong i-explore? Nag-set ako ng araw at dates kung kailan ako lalabas para syempre, alam ko din kung sino yung mga pwede kong makasama sa rides. Paano ko nga ba ikukwento ang mga videos na ilalagay ko sa content? Simple lang. Dapat masusundan at engaging para ma-enjoy ng mga viewers. Kaya kung hindi ka pa nakaka-subscribe, idol, ito na ang sign na mag-subscribe ka, like and share na din para mas marami pa tayong mai-produce na magagandang content. Dito lang yan sa aking official YouTube channel. At ito na nga ang desisyon namin ngayon kahit biglaan. Pupunta kami ng Cavinti, Laguna para bisitahin na din ang mga kaibigan gaya ni Mayor Arantli Arroyo and Milbert Oliveros at tinuturing naming pamilya na Villanueva family. At dahil may nadaanan kaming nagtitinda ng buko, minabuti na muna naming mag-stop over para naman ma-hydrate kahit papaano and ma-relax dahil I'm sure mahaba-haba pa ang biyahe namin. Narito na nga ang ilan sa mga future plans namin na sana matuloy at by that time, sana mas marami na kami at para mas sulit at masaya ang magiging biyahe namin. So, bababa lang tayo, tanggal lang, ligo, tapos Pre, next time mag-camping tayo doon kahit moto camping lang. Ang ganda doon camping, pre, ang daming camping din sa Cavinti. Si Bayan, inayang ako sa Pampalupe. Ako, maganda yun. Yung isang tropa kasi, balak na dadalhin niya pick up. Wala siyang motor eh. Kaya yung ibang gamit natin, pwede natin lagay doon, tapos Pampalupe tayo. Yung magandang i-vlog. Para may sasakyan, may pick up. Yung pinuntahan namin sa Tanay, yung Marquez Bulaluan doon, yung sigat na Bulaluan. Sa Marquez. Yung may-ari noon, kaibigan namin. So doon kami camping, pupunta lang kami falls. Sarap pare. Pwede ko pag nag-ride tayo, isama ko yung isang driver. O, dali mo yung pick up, doon lahat ng gamit natin. Di ba? Si Matt, bigyan mo ng gitara. Okay na yun. Yun ang solid. Ito, sa may taas. Diyan, pwede ilagay mga tent dyan. Ayun na camping ground. Doon sa taas. Pwede. Solid. Pero solid. may magandang access naman sa kunyari, CR. Meron. May bahay doon na pwede ka mag-charge. Tapos may CR. Kompleto, hindi ka Tsaka maganda, kakilala namin yung mga tao kaya safe ka ba? Isang oras na lang, Cavinti na tayo. Masarap talagang mag-rides kung ganito ang tanawin na makikita mo. Tapos ang sarap pa ng hangin kasi napakaraming puno. Talagang masasabi kong probinsya feels ika nga nila. Diba? Ang sarap kaya sa feeling na may nauuwian kang probinsya. Ang sarap balik-balikan ng mga araw na bata ka pa na wala ka masyadong iniisip na problema. Ang swerte naman natin, nakita pa natin ang napakagandang rainbow, nakakaiyak. At ito na nga, malapit na tayo mga idol sa ating destinasyon. Kaya tara, game! Siyempre masaya tayo na nakita at nakasama muli natin ang mga kaibigan natin. Grabe, ang sasarap ng pagkain inihain nila dito. Alam niyo, sa totoo lang, first time ko lang talaga makapunta sa lugar na ito kung saan kami kumakain ngayon. Tara, kain muna tayo mga idol. Alam niyo, ito ang isa sa pinakamahirap tanggapin kapag kailangan mo na magpaalam sa mga kaibigan mo. Siyempre naman, malayo pa din ang uuwian natin. Ngunit kailangan na nating isipin yung kaligtasan natin. Lalo na, magkagabi na. Tsaka para iwas din tayo sa traffic. Pero, dadaan muna kami sa coffee shop para naman gising na gising yung diwa namin sa biyahe. Kitang-kita nyo,
Relaxing ang tanawin dito sa cafe. Tapos samahan pa ng magagandang musika, talagang marerelax at makakapagpahinga ka bago sumabak uli sa isang long ride pa uwi. Kung tatanungin nyo ako, bakit ko ba naisipang mag-motovlog mga idol? Well, para sa akin, ang motovlogging ay isang paraan ng self-expression. Yung naibabahagi mo yung mga karanasan mo, yung mga magagandang tanawin na napupuntahan mo, kung gaano kasaya nakasama ang mga tropa at barkada, at syempre, para magbigay ng inspirasyon para sa ibang tao. Sobrang na-enjoy ko yung mga long rides lalo sa motorbikes since busy sa taping, projects, and businesses. Alam nyo, malaking bagay na nakapagmumotor ako at tayo. Kahit papaano, nakakawala ng stress eh. And I'm also planning to buy my own in the future. Pero baka naman may mabuting loob na gusto mag-sponsor dyan. Okay na po ako kahit 10 700 or versus 1,000 lang. Baka naman. Oh my God! Wow! So sa tingin nyo, kamusta ang first motovlog natin? For me, sobrang masaya at sobrang nag-enjoy kami. Lalo na ang pinaka-importante ay yung safety ng bawat isa sa biyahe namin. At nagpapasalamat ako kay Lord dahil ginabayan niya kami. At sana, patuloy pa kaming gabayan sa mga susunod pa naming rides. Hanggang dito na lang muna mga idol. See you sa mga susunod nating mga rides. Tara! Game!